Alright, praise God. Tumayo po tayong lahat. Opo, babasahin po natin yung salita ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan, yung sound. Wait lang po. Yan. Yung Philippians chapter 2 verses 9 to 11. Sabay-sabay po nating basahin. Philippians chapter 2 verses 9 to 11. The word of the Lord says, "For this reason also, God highly exalted him. God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth, under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Isa pa po, sabay-sabay tayo mga kapatid. Philippians 2, 9 to 11. "For this reason also, God highly exalted him and bestowed in him the name above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, makapangyarihan sa lahat, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at pagsama ng banal na Espiritu, at sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, maraming salamat po, Panginoon, sa hapon na ito. Salamat po, Panginoon, at naniniwala kami, Panginoon, sa oras na ito, Ikaw po ang kumikilos sa aming kalagitnaan, Panginoon, and we rebuke all the works of the enemy in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lahat ng distraction, Panginoon, we rebuke it in the name of Jesus. Ikaw po ang kumilos sa gawain ito. Ikaw lamang po, at ang pangalan niyo lamang po ang itataas namin sa kalagitnaan po namin, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, sa kasama ng banal na Espiritu, na buksan niyo po ang aming isipan. Hayaan niyo pong maintindihan namin ang mga pag-aaralan sa hapong ito, Panginoon, at hindi lamang maintindihan at manatiling unawa, Panginoon, kundi ito po ay maisapamuhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw lamang po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Inuulit ko po, mga kapatid. Please unmute. Mute your mic. Pakimute po yung ating mga mic, mga kapatid, lalo na sa virtual. Yung mga kapatid dito sa Faith House, hindi ko ma-mute eh. Okay. Papuntahin natin si John. Sasabihin natin na i-mute yung mga labi niya. Joke lang po. Alright. Praise God. Ang ating pong pag-aaralan ay napakaganda po. Ang title po ng ating pag-aaral ay makikita po natin ay please post lang ating PowerPoint. Pinamagatan po natin in the name of Jesus or in Jesus' name. Sabi nga natin, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen, in Jesus' name. The meaning and power of the name of Jesus. Okay, ang ating key text ay in Philippians 2, 9 to 11. Ito po ay topical, so we will not focus on this particular passage. Ito po lamang ang key text natin. Philippians 2, 9 to 11. Alright, let me give you a short story as introduction, mga kapatid. Merong sa Amerika kasi, uso sa kanila, lalo-lalo na yung unang mga panahon, nag-hire sila ng mga servant. No, kadalasan ang hina-hire nila is yung mga Black American, yung mga Afro, no. No, merong isang servant, no, katulong sa atin. Ang pangalan niya ay Bominicius. Everybody say Bominicius. Yeah, Bominicius. Malalaman niyo kung bakit. Had worked for the Leavenbergs for more than 25 years. Nagtatrabaho ito si Bominicius dito sa mag-asawa sa pamilya ng Leavenbergs. 25 years na nagtatrabaho, no? Bominicius ang pangalan niya. Nagtatrabaho siya at itong babae na ito ay kasama dun sa tinatawag na she belonged to an army of hardworking African American women in 1970s who made daily 35-mile train trek from their homes in Chicago South Side to clean houses. Itong mga African American na ito, lumalakad ng milya-milya, mga kapatid, 35 miles at hindi to, para lamang maglinis sa bahay ng mga middle class American. Alam niyo naman yung mga itsura nila, di ba? Yung mga maiitim at talagang malalaking tao. Ito, nagtrabaho siya sa pamilyang Leavenbergs. Alright?
Her name, Bominacious, rhymes with Mamalicious. Yung pangalan, yung Bominacious, kasi magkatunog siya ng Mamalicious okay? Had sounded odd to the Levenbergs at first, but they realized that many African Americans have unique names. Nung pangalan nitong servant nila na ito, katulong na ito, ay kakaiba. No? Bominacious kakaiba sa kanila, pero na-realize nila, kadalasan pala ng mga African, American, ay may kakaibang mga pangalan. Okay? Kakaiba yung mga pangalan. So, ang nangyari, nagtatrabaho nga ito, one day, Sue Levenberg and the kids were watching movie in the den while Dan sat nearby at the kitchen counter doing some paperworks for Bominacious. Etong tatay, ay malapit sa kitchen counter. Doon nagtatrabaho si Bominacious. Ginagawa niya yung paperworks ni Bominacious at sabi niya dito kay Bominacious, na-realize ko, hindi ko pa naisusulat pala yung pangalan mo all throughout the years nang ikay nagtatrabaho dito sa amin. Pwede mo bang i-spell yung pangalan mo? Sabi niya doon sa servant nila, si Bominacious. Sabi niya, Bominacious sa amo niyang lalaki, wala pong problema, at in-spell niya. Ang spelling ng pangalan niya ay M-A-R-Y-J-A-N-E. Ano yun? Mary Jane. Nagulat kayo si Dan. Sabi niya, Mary Jane? Yes sir, sabi niya, Mary Jane. Bakit Bominacious? Sabi niya, hindi Bominacious po ang pangalan ko. Nung tinanong niyo po ako ng pangalan ko, sinabi ko sa inyo Mary Jane, and kasi nga yung accent ng mga African American ay kakaiba. Sabi niya, nung tinanong niyo po ako ng pangalan ko, nung una po ako nagtrabaho, sabi ko Mary Jane. And my friends call me by my initials. No? Call me by my initials. Yun ang sabi niya. Call me by my initials, which is MJ. Pero ang nadinig niya dahil yung accent ng mga Afro-American ay kakaiba, my friends call me Bominacious. Di ba? So ang dinig nitong mga bag-amo na ito, from that moment for 25 years, tinatawag nilang Bominacious. Sabi nung amo niya, bakit hindi mo sinabi sa amin? Nagustuhan ko rin po yung pangalan Okay na rin sa akin. Okay na rin sa akin Bominacious. Yung pala, my friends call me by my initials. By my initials. So, napakahalaga ng pangalan. Hindi lamang label itong mga kapatid. Hindi lamang label ang pangalan, kundi it represents who we are. Kung sino tayo. Our identity. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay pinakamataas na pangalan. Amen. Hindi lamang pangalan na kung sino-sino mga kapatid. This is the name which is above every name. Kaya napakahalaga ng pangalan. Tatlo lamang po ang ating pag-aaralan, the meaning of the name, the power of the name, and the authority to use the name. The meaning ng pangalan ng Panginoong Kristo, the power of the name of the Lord Jesus Christ, and the authority. Ano yung authority meron tayo? Okay? Number one, the meaning of the name of the Lord Jesus Christ. The meaning of the name. What does the name Jesus means? Okay? What's with the name? Ano bang meron sa pangalan? Name represents character and reputation. Pag sinabing pangalan, mga kapatid, hindi lamang label yan. Pag sinabi natin Johnson, hindi lang label yan It represents character and reputation. Reputasyon mo bilang tao. Yung karakter mo bilang tao, pag sinabing Julito, ito yung karakter niya, ito yung reputasyon niya. It is not just simple label, mga kapatid. Sabi nga ni Grudem, ang ganda nitong sinabi niya sa libro niyang Christian Ethics. Sabi niya, Grudem writes, i-post natin, today, a name is mostly a label to identify a person and distinguish him or her from other people. Ngayon, parang label na lang No? Pero, mga kapatid, we do not often think of it as describing the character of the person, but in the Bible, sa Biblia, napakahalaga ng pangalan. Nandiyan kayo. Ngayon, parang pag sinabing pangalan, label na lang Pero sa Biblia, napakahalaga ng pangalan. The name of the person often has to do with the person's character and reputation. Thus, Proverbs says, a good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold. Mas masarap daw kunin, magkaroon, nasain, makamtan ang magandang pangalan
magandang reputasyon kaysa riches and gold, mga kapatid, napakaganda. Nandiyan ba kayo? Amen. Mas mahalaga yung pangalan kaysa may ginto ka. May ginto ka, mayaman ka, pag pinag-usapan naman yung pangalan mo, ito, ay nako. Ganun agad eh. Tumataas agad ang kilay pag nadinig yung pangalan mo, kapatid. Sabi ng Biblia, biblically speaking, it is not just about label. Your name is not about label. Not just about label. It is about your reputation and character. Pag binanggit ang pangalan mo, it precedes your reputation and character. Ayan si Mang Jun. Manginginom yan eh. Di ba? It precedes eh. Dumudugtong mga kapatid yung reputasyon mo eh. Biblically speaking. So let us reflect. Let's pause for a while and reflect on this principle. Napakalaga ng pangalan mga kapatid. Pag sinabi bang pinanggit mo yung pangalan mo, what it precedes? Ano ba yung karugtong? Ayan si chismosa yan eh. Ayan si ganito yan eh. What it precedes? Let's reflect on that mga kapatid. When you die someday and someone would speak your name, what character and reputation it precedes? Kapag namatay ka, sa mga langit na wasikan pati si ganito. Yung nabubuhay pa yan, ayan na, ang dami na. Yung nabubuhay pa yan, ganito, ganyan. May sasabihin kaya yung mga kaibigan mo, kamag-anak mo kapag sa eulogy mo. Alam niyo yung eulogy, yung pagsasalita kapag ikaw ay namatay na, nandiyan ka, kaharang tayo, magsasalita. May eulogy eh. May masasabi kaya silang maganda sa buhay mo? Let's pause for a while and reflect on that. Let's reflect. Kasi biblically speaking, it's not just about label. It's about reputation. Hindi lamang label yan mga kapatid. Let me give you an interesting fact. Jewish babies in America, like Christians, receive their parents' name. Sa ibang lahi mga kapatid, they don't receive parents' name eh. Meron pa nga kami mga pasyente, isang pangalan lang eh. Sa passport to hindi ko sinasabing sa tao talagang sa passport nakita ko isa lang ang pangalan, walang parents' name. Pero in Jewish culture, nire-receive din nila, nilalagay din nila yung parents' name. Okay? It's an interesting fact. Like Christians, receive their parents' name translated in Hebrew. Sa Amerika, hindi lamang English name ang pangalan nila. Sa birth certificate nila, lalo na kapag sila kinasal sa Jewish synagogue, kasi kapag Jewish ka, magpapakasal ka sa Jewish church. So, meron din silang mga dokumento, ang pangalan nila ay in Hebrew also. So, ang pangalan nila ay katulad din ng Christian. Kinukuha nila yung parents' name. Sabi dito, so, Little Jack Levenberg, for example, might also be called Jacob ben Daniel v. Shohana. Ibig sabihin, Jacob, son of Daniel and Susan. Ganun yung nakalagay yun sa kanilang mga dokumento sa Amerika. That name will appear on Jackie's Jewish birth and wedding certificates in synagogue rituals and eventually on his tombstone. Kinukuha nila. Ganun din tayo mga kapatid. Kung tayo magkakaroon tayo ng supling natin mga kapatid, napakahalaga, hindi natin iiwan yung pangalan marumi. Iiwan natin yung pangalang may reputasyong maganda. So, I'm just building you the concept of the name. What's with the name? Because we will talk about the name which is above every name. Okay, mga kapatid? Name represents role also. Ang pangalan, it represents roles in the Bible. From Abraham to Abraham. Diba? From Abraham, walang H, to Abraham. Sabi ng Panginoon, I will make you into a great nation and I will bless you and you will be blessing to many, to all peoples on the earth. Those who curse you, I will curse. Those who bless you, I will bless. Sabi ng Panginoon kay Abraham. And your name will be called Abraham. Wala nang Abraham. Bakit? You will become father of many. That's the meaning of the name. Kaya pinalitan ng Diyos yung pangalan ni Abraham eh. Naging Abraham, father of multitude. It speaks about the role. Ano pa? Si Sarah. Diba? Anong pangalan niya dati? Sarai. Anong ginawa ng Diyos? Ginawa niyang Sarah. Ang ibig sabihin ay princess. Kasi nga magiging ina ng si Abraham ay magiging father of multitudes, magiging princess si Sarah. And then Jesus also.
It represents the role of the Lord Jesus Christ. Sabi ng Matthew 1:21, nandiyan ba? Sabi niya, she will bear a son and you shall call his name Jesus. Anong ibig sabihin ba ng Jesus? For he will save his people from their sins. Makikita natin sa Matthew 1:21. Ang ibig sabihin ng Jesus is the Greek form of the Hebrew name Joshua. Kaya pala yung Joshua, same lang sila ng meaning. Kasi pag pinag-aralan mo yung Joshua sa Hebrew, ang ibig sabihin nun, the Lord saves, Yahweh saves. Okay? Which means the Lord saves. Correct. The Lord saves. Joshua sa Old Testament. So ang ibig sabihin ng Jesus, the Lord saves, Yahweh saves. Nagliligtas ang Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng pangalan ng Panginoong Kristo. Several names of our Lord, several names of our only one God. Sabi nga natin, isa lang ang Diyos, Echad. Hear ye Israel, the Lord our God is Echad. Ibig sabihin, one God. Isa lang ang Diyos natin, but He has several names. Napapansin nyo, kaya nga yung iba, sabi nila, bakit yung Diyos ninyo, ang daming pangalan, kami, isa lang ang pangalan ng Diyos namin. Mas maganda pa nga yun eh. Ano yung mga pangalan ng Diyos sa Biblia, sa Old Testament? Sabi niya, ano to? Tingnan natin. Jehovah Jireh, yan ang palagi natin nadidinig eh, di ba? Pag may pangangailangan eh, di ba? Jehovah Jireh. Biblically mga kapatid, itong Jireh na ito, God provides salvation. God provides sacrifice. Kaya nga yung context niyan, di ba? Nagbigay yung Panginoon ng ram. Alright? Hindi, not literally, syempre, not literally sa material possession. But susunod yun. Kasi biblically sabi nga, binigay ng Diyos si Jesus Christ, what more? Susunod yun. Pero not necessarily, yun yung number one. Naintindihan nyo? Kasi yung iba naman, masyadong extreme. Huwag yung anuhin yan sa provision. Pwede kasama yan. Kasi nga sabi ng Biblia, pinrovide nga ng Panginoon yung sacrifice, Jesus Christ. What more? Sabi ng Bible, yung mga pangangailangan natin. Pero it can be applicable. Jehovah Jireh, the Lord our provider. Amen? Kaya nga yung kanta natin, Jehovah Jireh, my provider. Oh, sorry po sa tono. Jehovah Rapha, yan ang lagi natin nadidinig. God who heals. Amen? Pag kailangan natin ng kagalingan, God is our Jehovah Rapha. Okay? He heals. The Lord our healer. Jehovah Nissi, the Lord is our banner. He is our victory. Pag sinabing the Lord is our banner, He is our victory. Amen? Jehovah Nissi. Jehovah Shalom. Alam niyo no Shalom, di ba? Shalom, peace. Ibig sabihin natin, lagi natin sinasabi sa chat group, di ba? Shalom. Shalom Alechem. Ibig sabihin, peace be upon you. Shalom means, He is the God of peace. May kapayapaan ka ba? Nakakatulog ka ba sa gabi? Baka kailangan mo nito. Si Jesus, si Lord ang ating kapayapaan. Kailangan natin ng kapayapaan. Jehovah Ra'a, the Lord our shepherd. O kaya Jehovah Roi. Jehovah Tzidkenu, the Lord is our righteousness. Jehovah Shammah, the Lord is here, or the Lord is with us. Jehovah Shammah. Madaling tandaan kasi kasama natin ang Diyos eh. Jehovah Shammah. Alright? He is with us. So those are several names of the Lord. Pero mapapansin natin, nagpakilala siya ng kay Moses, I am. Anong ibig sabihin ng I am, mga kapatid? Alright? I am ang ibig sabihin, I am to Moses, Exodus chapter 3, ang ibig sabihin nun sa Hebrew, Eye Asher Eheye. Eye Asher Eheye. I am that I am. Ibig sabihin, lahat ng pangalan ng Diyos, siya yun. Lahat ng pangangailangan mo, siya yun. Lahat ng kailangan mo sa buong mundo. He exists, He is existing, and He will be ever existing. Ayun ang ibig sabihin, mga kapatid. It denotes what? I will be that I will be. Denotes self-existence. Kaya walang nag-create sa Diyos eh. He is self-existent God. He is existing before everything else. Kaya lahat ng pangangailangan mo, kaya pala kailangan mo ng kaibigan, andyan si Lord eh. Kailangan mo ng kasama, andyan si Lord. Kailangan mo ng kagaling, ayan si Lord, I am. Are you listening, mga kapatid? Kaya nga, I am. Yun ang pagpapakilala ng Panginoon kay Moses. Jesus is the exact representation of God. Ngayon, lahat, katulad ng law, mga kapatid, napakaraming law sa Old Testament, right?
Pero sinamarize ng Diyos, ng Panginoong Kristo. Saan? Love the Lord your God and love your neighbor. Dalawa lang sinamarize lahat ng law from the Old Testament, sinamarize ng Panginoong Kristo. The same thing with the name of God. Lahat ng mga pangalan ng Diyos sa Biblia, Jesus is the exact representation of the divine God. Si Jesus yun. Andiyan kayo mga kapatid? Andiyan kayo, are you listening? Amen. Alright. Sabi ng Hebrews 1:3, basahin natin. He is the exact radiance of His glory and the exact representation of His nature. Nandiyan kayo? Are you listening? Ang ganda nito mga kapatid. Yung lahat ng kabuuan daw ng Diyos, si Jesus ang exact representation of God. We believe in Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. But nung nagkatawang tao ang Panginoong Kristo, He incarnated, John chapter 1 verses 14, we beheld His glory. Whose glory is that? The glory of God. Because Jesus is the exact representation. Basahin pa natin. Exact representation of His nature and upholds all things by the word of His power. When He had made purification of sin, He had sat down on the right hand of the majesty on high. He is the exact representation of God. Kaya pag sinabi natin Jesus, mapapansin natin sa Biblia, Jesus is Lord. Tinutukoy din natin ang kabuuan ng Diyos. Walang problema. Kaya kapag ikaw, sumamba ka, no, nagdasal ka sa pangalan ng anumang tao, kasalanan. Pero pag nagdasal ka sa pangalan ng Panginoong Kristo, walang problema. Why? Because Jesus is the exact representation of God. Amen. Hindi ka ba, nananalangin po ako sa pamamagitan ni Uncle Paul, no? Pope John Paul, everywhere. Diba? Yan ang prayer nila Lahat ng santo tinatawag nila Nagkakasala kapatid. Nagdadasal ka sa hindi sa Diyos But when you pray to Jesus, there's no problem. Bakit? Jesus is the exact representation of God. Are you listening? Nandiyan kayo? So ano bang command ng Panginoon sa pangalan niya? The Bible prohibits using the name of God in vain because biblically, the name represents person and reputation and character. Kaya pala pinagbabawal ng Biblia. Basahin natin. Exodus 20 verse 7. Exodus 20 verse 7. Anong sabi dito? Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. No? For the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Ito, originally, yan yung tinatawag na tetragrammaton, YHWH, Yod-He, Vav-He. Ibig sabihin, the four-letter word, the unpronounceable name of God. Hindi ma-pronounce na name kasi nga, dahil sobrang respeto nila sa pangalan ng Panginoon kasi pinagbabawal pa banggitin ng walang kabuluhan, hindi na nila tuloy mabanggit hanggang ngayon. But scholars says na ang bigas ng tamang bigas ay Yahweh. Yahweh. Some people says Jehovah, it's still debatable. But I would prefer Yahweh. Kasi yun yung mas nakararami, na scholars ang nagsasabi. So, huwag banggitin ang pangalan ng Diyos, walang kabuluhan. Okay? O yan nga yung, kung nabasa niyo yung libro ni Wayne Grudem, Christian Ethics, kasama ito Binabanggit mo ba yung pangalan ng Diyos? No? Walang kabuluhan. Sinasabi bang, my God. Tapos ang ginagawa mo pinanonood ka lang ng kung ano-ano. My God. Walang kabuluhan yung kapatid. Pero kung sabihin mo, my God, pero nananalangin ka, it's fine. Kaya nga sabi ni Wayne Grudem, binalanse niya, paano naman daw yung my gosh, my G? Sabi niya, okay lang yon as long as you're trying to respect the name of God by using the substitute. Pagka kunwari, nasanay ka sa my God, pero sinusubukan mong alisin at ginagamit mo yung substitute na my G, my gosh, okay lang, pero tanggalin mo rin. Ano kayo mga kapatid? Yun yung sabi ni Wayne Grudem. Okay, yes, pwede mong gamitin kasi hindi you don't literally call God or bibanggitin yung pangalan ng Diyos. Hindi mo lihitin binanggit. Pag ginagamit mo yon at dahil para i-substitute
nahihirapan kang tanggalin, kasi nga expression okay lang. Pero pag kaya mo nang tanggalin lahat, tanggalin. Sabi, because you are what? Using the name of God in vain. Lalong-lalo na naman yung Jesus Christ. O, nakakapanood kayo ng Hollywood, ba? Hollywood movies. Ayan, yan ang favorite ko noon. Talaga namang umuubos siya ng oras ko Hollywood movies, ilang season. Sa isang linggo, tapos ko yung siguro 3 season, 2 season Hollywood movies, mga kapatid, talaga namang blatantly, they are disrespecting the name of the Lord Jesus. O magbabarilan, Jesus Christ. Di ba nagbabarilan yun, ha? Are you listening, mga kapatid? Ginagamit nila, ginagawa nilang mura. Diba? They are desecrating the name of the Lord Jesus Christ. Biblically speaking, anong sabi? Do not use the name of the Lord in vain. Diba? Pag nadulas, ay my God! Diba? Nadulas ka, my God. Huwag mong gamitin, sabi ng Biblia. Are you listening? Amen. The meaning of the name of Jesus. Ano bang mga meaning ng pangalan ng Panginoon sa Kristo? Hindi ko alam yung meaning na yun. Tignan natin. Una, Jesus, sabi nga natin kanina, Yahweh is our Savior. The Lord saves. Yan ang ibig sabihin ng Jesus. Pag sinabi ng Jesus Christ, the Savior is the Messiah, the Anointed One. Pag sinabi naman Christ Jesus, the one who was and is the Anointed One. Yung pala ibig sabihin. Kasi nga Christ, the Anointed One, the chosen one. Jesus means Yahweh is our Savior. And the Lord Jesus Christ, ang binanggit yan sa Biblia, mapapansin natin sa 1 Corinthians 8:6, binanggit din yan. The Lord Jesus Christ, buong pangalan. The Anointed Savior is God. Pag may Lord, kaya nga, the Lord, pag sinabing Lord, yung Anointed Savior ay God. Yun ang ibig sabihin ng the Lord Jesus Christ. Amen? Yun yung ibig sabihin, the meaning of the name of the Lord Jesus Christ. The name of Jesus is being attacked. Sabi ko nga sa inyo, it's being attacked. Pangalan ng Panginoong Kristo. It's the name above all name, but it's being attacked. Franklin Graham, the son of Billy Graham, has created firestorm for his use of the name of Jesus in public prayers. As long as preachers pray to a generic God, or to Buddha, or to Muhammad, or to Goddess Gia, there's no problem. Itong si Franklin Graham, anak ni Billy Graham, nag-pray siya sa public, ginamit niya name of Jesus. Ginamit niya name of Jesus at he created firestorm. Pinag-usapan siya. Pinagbawalan, naging topic, naging hot topic. Kasi ginamit niya yung pangalan ni Jesus sa prayer in the name of Jesus. Pero, kapag sa public prayer in America, pag ginamit mo yung Buddha, kung ano-ano pang pangalan ng Diyos, pati yung Gaia, okay lang. The name of Jesus being attacked. Bakit? This is the powerful name. The most powerful name. They are trying to attack the name of Jesus. Ay, okay lang mag-pray ka kung kani-kanino kay Buddha, di ba? Okay lang. Tapos yung Gaia nga, mga kapatid, I will share to you ngayon. Yung Gaia pala, kasi I was trying to research this article. Yung Gaia, yun pala yung goddess God sa Greek mythology. Goddess of the earth. Ito, babasahin ko sa inyo itong research ko, mga kapatid. Ngayon ko lang din natutunan ito. I will share it to you. May matututunan tayo ngayong sabon ito. Gaia is a Greek goddess of life believed to be the soul of earth. Pag sinabing Gaia. Okay? Every ancient civilization has its own version. Incas called her Pachamama. Pachamama. Lahat daw ng version ancient, may kanya-kanya silang tawag dito sa Gaia na ito. Yung goddess of earth. Okay, may matututunan kayo ngayon mga kapatid. Alright? I believe it is also same with our term Mother Earth. Sino ang nagbabanggit sa atin? Ay yung Mother Earth. Same ito mga kapatid. Alam niyo, itong nire-research ko ito, nagulat din ako natuklasan ko ito mga kapatid As Oxford Dictionary defines it, Earth considered as source of life, living being, and natural features. It has surprisingly similar definition, therefore, we should not use this term. Yung Gaia pala, sa Greek mythology, is mother, soul of the earth. Ay, alam niyo, mother ang tawag, Mother Gaia. Goddess of the earth, the soul of the earth. So ngayon, mga kapatid, ni-research kong ibig sabihin nun, then I discovered, same din pala ito
ng Mother Earth na term. Okay, ito pa. Farmer's Almanac also connected Goddess Gaia and Mother Earth when they say Mother Earth is a common figure in the mythology of many ancient culture. The Greek called her Gaia. Kinunay ko pa lang nung una, nung nire-research ko ito, kinunay ko pa lang Gaia and Mother Earth, may connection na. Then I saw this article, definition of farmer's definition, same nga mga kapatid. So pag binabanggit natin yung word na Mother Earth, ang tinutukoy mo ay goddess. Ayun rin siya mga kapatid. So tanggalin natin sa vocabulary natin yung Mother Earth. Ang binabanggit natin nun ay Goddess Gaia. Okay? So don't pray in the name of Gaia. Don't pray in the name of the Mother Earth. Diba? Yung iba sinasamba pa yung mga nature eh. Kiniyayakap nila yung puno kung nakita niyo. Kasi nga they believe in Goddess Gaia. They believe in Mother Earth. Ang ano, 'di ba? Parang ang gandang pakinggan eh, Mother Earth. Mahalin natin si Mother Earth. Pero it speaks about Goddess. So ano lang 'yon? Segue lang. Okay, segue lang. Even the modern Christian today is hesitated to say the name of Jesus. Kahit sa panahon natin ngayon, parang ayaw nang banggitin yung pangalan ni Jesus Christ eh. Hindi na natataas yung pangalan ni Jesus, mas natataas pa yung pangalan ng simbahan minsan eh. 'Di ba? Hindi na yung ang Panginoong Kristo eh. Nowadays, especially in America, people are trying to desecrate the name of Jesus. Pinagbabawal nga sa school sa Amerika, nawa ay hindi ipagbawal sa Pilipinas. I hope, no, I pray, we pray na hindi mangyari ito. Pinagbabawal nila magpe-pray ka in the name of Jesus. Bawal. Okay? Never deny Jesus. They never deny His name. Ito isang kwento mga kapatid. Sabi dito, kay isang chaplain, alam niyo yung chaplain? Pag sinabing chaplain, ito yung mga parang pare. For example, sa kapulisan, may mga chaplain. Mga pastor yon na hinire na binigyan ng karapatan maging chaplain ng gobyerno. Ibig sabihin sila yung magiging pare parang may position din sila, parang captain, etc. Chaplain sila. Mga pastor ito, mga ito. No? Chaplain. Itong chaplain na ito, si Terry Sartain, was told a police chaplain for 7 years in Charlotte, New NC. Sartain was given the news 3 days before the promotion ceremony. Sabi ng pinaka-chief chaplain nila, si Sartain, 3 days from now, magkakaroon tayo ng promotion. Ikaw ang magpe-pray ng invocation. Pero may bagong rules. Huwag kang magpe-pray in the name of Jesus. Sabi nung ama, pinakamataas na chaplain, sabi niya, pag-isipan mo ng ilang araw. Bibigyan natin ng ilang araw. Sabi ni Terry Sartain, sabi niya, hindi ko na kailangan ng ilang araw. So hindi magde-decide na ako. Hindi ako magpe-pray kung hindi ako magpe-pray in the name of Jesus. Alam mo anong sinabi niya? Basahin natin yung sinabi niya. Let me quote Terry Sartain. Sabi niya dito, the only thing I have to offer is Jesus. There's no way I would ever deny Jesus no matter what. Tanggalin niyo ako. Si Jesus lang ang kaya kong i-offer tapos hindi pa ako magpe-pray in the name of Jesus. I will not deny His name. Pag tinanong ka kaya, kapatid, nagkapit-pitan dito, no? Wag nawa, ipag-pray natin na maging maluwag pa rin ang bansang ito sa atin mga kapatid. Nagkapit-pitan. Amen. Sabi rin sa'yo, Kristiyano ka ba? O hindi? Kristiyano ka ba o hindi? Pagka sinabi mong, ang mangyayari sa'yo, pag sinabi mong Kristiyano ka, i-deport ka, mawalan ka ng trabaho. Oo, hindi. Kristiyano ka o hindi? Would you deny Jesus Christ? O kaya, palalain natin ng konti. Kristiyano ka o ikukulong ka? Ito pa lalo. Kristiyano ka o pupugutan ka ng ulo? Ha? Would you deny Jesus Christ? Sabi nga, I forgot ko yung isang reformers. Sabi niya,
Walang ginawang masama ang Diyos ang Panginoong Hesus sa akin. Kasi, ano siya eh, i-burn siya eh. Sabi niya, you will deny Jesus or we will burn you at stake. Susunugin ka namin o i-deny mo si Jesus Christ. Ito yung sinabi niya, nakalimutan ko yung pangalan ng yung tao na yun eh. Sabi niya, for all my life, walang ginawang masama sa akin ang Diyos and i-deny ko ang Diyos. Amen. I will not deny Christ. O, sinunog siya ng buhay. Sinunog siya ng buhay, mga kapatid. Di-deny ba natin si Jesus? No. Don't deny the name of the Lord Jesus Christ. Pag magpa-pray ka in public, are you using the name of Jesus? Hindi, baka, no? O sa ibang pangalan ka nagpe-pray, mga kapatid. No? Huwag natin i-deny si Jesus Christ. Una, the meaning of the name. Nakita natin yung meaning ng pangalan ng Panginoon sa Kristo. The Lord saves and everything. Number 2 is the power of the name. How powerful is the name of Jesus? Ano ka-powerful ang pangalan ng Panginoon sa Kristo? Una, salvation is in the name of Jesus alone. Gaano kapangyarihan ang pangalan ng Panginoon sa Kristo? Number 1, salvation. Ano sabi dito? Basahin natin. Acts 4:12, sabi ng Biblia. Alright? Salvation in the name of Jesus, Acts 4:12. And there is no salvation. There is salvation is no one else. For there is no other name. Amen. Maliligtas ka ba sa pangalan ni Santa Claus? Hindi, kapatid. There is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. There's power in the name of Jesus. There is salvation in the name of Jesus alone. In the name of Jesus alone, mga kapatid. Hindi sa ano pang pangalan. Okay, Romans 10:13 sabi dito, for whoever will call on the name of the Lord will be saved. The Lord Jesus Christ. Whoever will call upon the name of the Lord will be saved. Ang salvation ay nasa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Ano pa? Romans 10:13 says, for whoever, next is John 3:18, sabi dito, he who does not believe in His name is condemned already. Do you believe in the name of Jesus? Amen. That's the power of the name. There is salvation in the name of Jesus. Number 2 is what? Ask in prayer in the name of Jesus alone. Okay? Ask in prayer in the name of Jesus. Ano sabi ng Biblia? Basahin natin. John 14:13-14. Whatever you ask in my name, that will I do, so that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. That's the power of the name. Pray in the name of Jesus. Hindi kung kani-kaninong pangalan, mga kapatid. Ang ibang reliyon ay kung ano, ang daming pangalan eh. Kaya pag may namatay, lahat na tinawag. Lahat na ng pangalan, kapatid. Hello? In Jesus' name. We can also rebuke demons in the name of Jesus. Luke 10:19. Anong sabi ng Luke 10:19? Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing will injure you. Anong authority yung binigay sa atin ng Panginoon? Authority to use His name. So pag may sinasaniban, anong authority meron ka? Dahil mabait ka? Dahil pastor ka? Hindi, kapatid. Dahil anak ka ng Diyos, you can use the name of the Lord Jesus Christ. You have the authority to use the name of the Lord Jesus Christ. Mag-rebuke ng masamang espiritu. O naalala ko tuloy yung kwento nung isang pare, ano? Sabi niya, lumayas ka sa katawang yan. Ayoko, sabi nung masamang espiritu, ayoko. Lumayas ka! Ayoko! Ayaw mo, ako ang lalayas! Diba? Siya na lang ang lumayas. Okay? Na-joke lang yung para magising lang kayo. Mark 16:17 says, these signs will accompany those who have believed. Anong sign yon? In my name, they will cast out demons.
Kapatid, takot ka ba mag-cash out nun, di ba? Pag sinasabihan, ay naku, ano? Kristiyano ka, kapatid, anak ka ng Diyos. May karapatang gamitin ng pangalan ng Panginoong Kristo. Bakit ka natatakot? No? Ba't natatakot ka sa masamang espiritu? Pag na-realize mo yung truth na yon, na, anak ko ng Diyos eh. May authority akong gamitin ng pangalan ng Panginoong Kristo. Bakit ako natatakot? Tayo, majority of Christians, takot sa masamang espiritu eh. Bakit? Kasi yung kultura natin, talaga namang tinatakot ka lalo. Pag November 1, MGB, tatakutin ka talaga eh. Pero you realize this truth, if you realize this truth, magkakaroon ka ng courage eh. Anak pala ako ng Diyos, I can cast out demons. Ayun siya mga kapatid. I can cast out, may authority ako. Mas mataas yung authority meron ako. Hello? Sabihin mo nga sa tabi mo, takot ka ba? hindi ko naman dinideny na natakot din tayo minsan, no? No? Mangyayari. Naalala ko, isang pangyayari. Let me just share you the story. Madaling araw, kumakatok yung kapitbahay namin, tinatawag ako, merong sinasalipan. Bata pa ako ng pastor, nag-aaral pa lang ako sa Bible School. Alam nilang magpapastor ako. Tinawag ako, madaling araw. Tapos, yung pinuntahan namin, buti hindi naman nagwawala. Masama lang ang tingin, pero hindi naman nagwawala. Pinag-pray ko, kinas out natin, tapos pinatanggap ko sa Panginoon. Sabi ko, manampalataya ka sa Panginoon. Pag uwi ko, doon ako nagkaroon ng konting takot. Ang feeling ko, tumataas yung kama ko eh. Yun naman siguro sa isip ko lamang. Feeling ko tumataas kasi bata pa akong pastor noon eh. Meron talagang takot eh. Pero tandaan natin, we have the authority. May authority. Sabi mo sa tayo, you have authority to use the name of Jesus. Rebuke the enemy, rebuke the devil. Amen? Rebuke nyo yung mga masamang espiritu sa buhay natin. Wag naman yung asawa nyo. Baka lalayas kita, hindi ganun mga kapatid, ha? Okay. Our battle is not against flesh and blood. Hindi yun ang kaaway natin. Kapag nag-aaway tayo, hindi yun yung kaaway natin. Yung espiritu. Our battle is not against flesh and blood. Okay? Physical healing in the name of Jesus. That's the power of the name of Jesus. Pag may sakit ka kapatid, pray in the name of Jesus. Ano sabi ng Biblia? Acts 3:16. And on the basis of faith, in His name, amen, it is the name of Jesus which has strengthened this man, whom you see and know. And the faith which comes through him has given him this perfect health in the presence of you all. Faith in the name of Jesus. Natatandaan ko rin, sabi ni Pedro, may nanglilimos sa kanya, sabi, gusto ng kagalingan, anong nangyari mga kapatid? Sabi niya, silver and gold I have none, but walk in the name of Jesus. Wala akong may bibigay sa iyo, wala akong may lilimos sa iyo, but walk in the name of Jesus. Lumakad kapatid, in the name of Jesus. Kagalingan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Okay, kaya mapapansin natin, pag binasa natin yung Biblia, yung iba gumagamit ng blood of Jesus. Wala pa ako nakita sa Bible noon eh. Pinagaling in the name of Jesus. Healing in the name of Jesus. Asking prayer in the name of Jesus. At pinag-aralan din naman natin, anong ibig sabihin ng blood of Jesus? It speaks about the death of the Lord Jesus Christ, na siya ay namatay para sa atin, at na-transfer ang righteousness niya, dahil sinakripisyo niya ang buhay niya para sa atin. Yun ang ibig sabihin ng blood of Jesus. But biblically, maghanap ka. Challenge kita, maghanap ka na nag-pray, healing, by the blood of Jesus, wala eh. Wala. Nag-pray by the blood of wala. Mga kapatid. In the name of Jesus, because there is power in the name of Jesus. We believe also in the power of the blood of Jesus, pero yung meaning ng power of the blood, ibig sabihin na matay yung Panginoon Kristo, at yung ginawa ng Panginoon Kristo, ay mapatatransfer sa atin pag nagnanampalataya. That's the power of the blood. But when you pray, sabi, pray in the name of Jesus. Malinaw. Not in the name of the Mother of Perpetual Help. Healing in the name of the Mother of the Perpetual Help. Kapatid, wala sa Bible nun.
Mother of Perpetual Help. Ano yan? Saan ka pupunta? Punta ako sa Mother of Perpetual Help. Hihilingi ako ng kagalingan. Kapatid, hindi yan biblical. Wala sa Bible niyan. Ano? Kung sino-sino pong pangalan, healing in the name of Jesus. That's the power of the name. Spiritual healing, most especially, spiritual healing ang kailangan ng bawat isa. No? Ano bang sabi ng 1 Corinthians 6:11? Sabi dito, such were some of you, but you were washed. Tinutukoy ni Apostle Pablo dito yung kalalagayan natin noon, na marumi, magnanakaw, etc., etc. Such were you, some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of our Lord Jesus Christ. Dahil sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Alright? Okay? Naintindihan natin mga kapatid. That's the power of the name of Jesus. Number 3, the authority to use the name. The authority to use the name. Who has the authority to use the name? Ito na po, last na tayo mga kapatid. Sino ang may authority na gamitin ng pangalan? Lahat ba? Lahat ba nagpe-pray na in Jesus' name? Pakikinggan? Okay, pagbasahin natin. Before Jesus ascends to heaven, He gave the 11 disciples the Great Commission. Binigyan niya ng 11 disciples and the rest of the believers. Sabi niya, Matthew 28:18-20, ano sabi? And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has given to me. Kaya nga, He is the exact representation of God. Alright, given to me, in earth and in heaven and on earth. 19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to obey, to observe all the commanded, all I commanded you, and lo, I am with you always, even to the ends of the world. All authority has given. Kaya nga, the name of Jesus is above every name. Okay mga kapatid? Ano pang nangyari? Mark 16:17-18. The same synoptic gospel mga kapatid, same pangyayari ito, naitala sa synoptic gospel. Isang pangyayari lamang ito. These signs will accompany you. Same na sitwasyon to ha. Magkaibang talata, pero same ng pangyayari ito. Synoptic gospel. Together in one view. This sign will accompany these who have believed. In my name, they will cast out demons. So nakita niyo yung concept? All authority has been given to me. Therefore, I am giving you authority as well. In my behalf, pwede natin gamitin mga kapatid. Why? We are invoking what? We are invoking our privileges as daughters and sons of God, of the living God. Amen? Ano pang nangyari? They will pick up serpent and if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Using the name means using or invoking our privileges as sons and daughters of God. This should not be used as a magic word. Yung name of Jesus, huwag niyong gamitin na parang magic word. Ano bang walang masama mga kapatid. Siyempre, yun ang tinuro sa atin, mag-pray tayo in the name of Jesus. Nagiging practice na lang eh. But tandaan natin yung very meaning of the name of Jesus. Why we are using the name of Jesus in prayer? We are invoking our privileges as sons and daughters. Kaya may karapatan gumamit ng pangalan ng Jesus. Yung mga mananampalataya lang. Hindi parang magic word. Hindi ka naman mananampalataya in Jesus' name. Parang na lang parang magic word na lang mga kapatid. But naintindihan dapat natin, when we speak about the name of the Lord Jesus Christ, when we are praying in the name of Jesus, you should understand na nananampalataya ako sa Panginoon Jesucristo, and I'm invoking my right as sons and daughters of God. Bakit? Binigyan ka ng karapatang authority ng Panginoon. Gamitin ang pangalan niya eh. Ang walang karapatan, yung hindi mananampalataya. Kapag hindi ka mananampalataya ng Panginoong Jesus, you don't have any relationship with God. When we say relationship, yung living relationship with God, you have genuine relation and living relationship with God, you don't have right to use the name of Jesus. Nangyari nga yan sa Bible mga kapatid eh. Sabi ko nga, biblically, only the believers has the authority to use the name of Jesus. Only believers has the authority to use the name of Jesus. Let me give you an illustration mga para you to understand. Sa ospital namin, maraming pumupunta, nagpapakilala sila kapag anak ng, kasi yung pangalan nila nakalagay Sheikh, di ba? Sheikh ganito,
Muhammad ganito, ganito, ganyan. So nagpapakilala sila. Pero hindi lahat, ititreat mong VIP. Diba? Pag nakita mo yung pangalan, Sheikh nakalagay. Lahat gumagamit ng Sheikh eh. Tapos yung apelyido, maaaring pakapareho. Hindi mo agad ititreat na VIP. Pero pag nalaman mong meron talagang relationship dun sa VIP, sa mga Sheikh, you will treat them VIP. Bakit may relationship eh? Hindi gumamit lang ng pangalan. Ganon din sa paggamit ng pangalan ng Panginoon. Hindi mo pwedeng basta-basta gamitin ang pangalan ng Panginoon. Walang authority yun, walang power yun. Sino lang mayroong authority gumamit? Yung may relationship. May tunay na relationship. Pag nalaman mo, anak pala ni Sheikh ganito yan. Hindi, i-prioritize natin, VIP yan. Ganon din ang pangalan ng Panginoon Jesucristo. Only believers, all who has genuine relationship with God has authority to use the powerful name of the Lord Jesus Christ. Last example ng mga believers, na unbelievers na gumamit ng pangalan ng Panginoon Jesucristo. And they are epic fail. They experience epic fail. Acts 19, 11, 16. God was performing extraordinary miracles. Basahin natin. God was performing extraordinary miracles by the hands of Paul. Gumagawa kumikilos ang Panginoon, nagpapagaling, nagpapalayas ng masamang espiritu sa pamamagitan ni Pablo, sa pangalan ng Panginoon. So that handkerchiefs or aprons were even carried from his body to the sick. And the disease left them, and the evil spirits went out. Lalayasan mga masamang espiritu sa pangalan ng Panginoon Jesus. But also some of the Jewish exorcists, mangkukulam, who went from place to place, attempted to name over. Gumamit din ng pangalan ng Panginoon Kristo. Those who had the evil spirits, the name of the Lord Jesus. Gumamit, lumalayas sa pangalan ng Panginoon Kristo. Nakita nila, nagpapagaling sa pangalan na Hesus Kristo si Pablo. Yung handkerchief pa lang, gumagaling na. Matindi. Etong mga mangkukula, mga exorcist na ito, anong ginawa nila? Ginamit din nila yung pangalan ng Panginoon Kristo. Sabi nila, I adjure you by Jesus whom Paul preached. Nakakita niyo yung pagkakaiba? Ito, makita niyo, distant eh. Walang relationship talaga sa Diyos eh. Sabi niya, I adjure you by Jesus whom Paul preached. Sa pangalan na Jesus na pinapreach ni Pablo. Walang relationship. Sa pangalan ni Jesus na pinipreach ni Pablo, lumayas ka masamang espiritu. Piruin niyo, ginagamit ng pangalan ng Panginoon. Wala namang relationship sa Diyos. Anong nangyari? 7 sons of one Sceva, a Jewish chief priest, were doing this. And the evil spirit answered and said to them, I recognize Jesus. Okay? And I know about Paul. But who are you? Sino ka? Who you ka? Sabi ng masamang espiritu sa kanya. Si Jesus kilala ko, no? Diba? Si Pablo kilala ko, sino ka? Wala kang authority, diba? And the man in whom was the evil spirit tumalon yung masamang espiritu. Saan pumunta? Leaped on them, the sons of Sceva. Then and subdued all of them and overpowered them, so that they fled out of that house and they can enwound them. Ginamit nila ang pangalan ng Panginoon Kristo, walang authority, walang power. Wala kasi silang relationship sa Panginoon. Are you listening mga kapatid? Dapat tayo sa sarili natin, unang-una, haharap tayo, lalo-lalo sa mga exorcism, pagpalayas na masama. Kaya mo, bakit? Alam mo, ikaw ay anak ng Diyos eh. Now, siguraduhin mo na mayroon kang living relationship with God. Ikaw ba'y mananampalataya ng Panginoon? O ikaw yung tinatawag ni James na pananampalatayang patay? Meron ka bang pananampalatayang patay? Or meron kang living faith in God? If you have living faith in God, you have authority to rebuke the devil and they will flee. Susunod sila sa iyo. Bakit meron kang authority to use the name of Jesus? Ito ang problema mga kapatid. Ginamit nila yung pangalan ng Panginoong Jesus, wala naman silang relationship sa Diyos. Sino ka? Who you? Who you ka? Who you ka sa masamang espiritu? Alright?
Merong authority ang mga anak ng Diyos. Lastly, conclusion, there is power in the name of Jesus. Amen? Amen. But to those who believe. Ganun din sa prayer. All day, pwede mong gamitin ang pangalan ng Panginoon Kristo, pero wala kang pananampalataya, wala eh. To those who believe in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. There is power in the name of Jesus. Everybody say Jesus. 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 Amen. Tumayo po tayong lahat. We will just sing this song, mga kapatid, as we end.